Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga brothers and sisters in Christ. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksang ilalahad ko po sa inyo ay sa Revelation chapter 3 verse 1 sa Sardis po, sa ikalimang espiritu po na ibinanggit sa iglesia ng ating Panginoon. Bago ang lahat, manalangin muna tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord. Lord, muling samahan mo ako, gabayan mo ako Panginoon, hipuin mo po ang aking mga labi, ang aking dila upang ako'y makapagsalita ng mabiyaya at may taglay na karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po Lord, tanglawan mo po ako ng iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang gumalaw at kumilos, at siya ang mahayag at makita Panginoon. Kaya lukuban mo po kami Panginoon, at tanglawan mo po kami ng iyong Espiritu Santo. At maraming salamat po Panginoon, o Diyos na buhay. Kaya muling namamanhik ako sa iyo, Lord, na muling iunat mo yung mapagpala at makapangyarihan mo, mga kamay, basbasan mo at pagpalain mo ang mensaheng dadalhin ko po. Maraming salamat po. Ito po ang aking samu at dalangin sa nag-iisa at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Hesukristo, na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Dito po. The seven spirits of God is another name of the Holy Spirit. The seven stars are the messengers or leaders of the churches. I know thy word, that thou hast a name, that thou lives and art dead. Sabi niya, the problem in the Sardis church was not hearsay, but spiritual death. Why? In spite of its reputation for being active. Alam niyo po ang nangyari, kabaligtaran po. Ang nangyari po sa kanila, sila'y nahulog sa kasalanan. Kaya Sardis was infested with sin. Its deeds were evil, and its clothes soiled. Nadungisan pati ang kanilang damit. Sabing ganun. Kaya dito po sa Jude, sa chapter 1 verse 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Sabi niya, agawin ninyo sa apoy. Sabi niyo, mahabag tayo. Yung lalong-lalo na, sabi niya, mapuot kayo sa mga nadungisan sa mga ng laman, yung damit. Nadungisan dahil nadumi, nadumhan. Kaya sabi nga nun, ituloy natin. The Spirit has no words of commendation for this church. Wala po. Ito, wala po silang pinamugaran po ng kasalanan. Ito, wala pong papuri. Wala lang sa kanila. Parang baliwala lang. Kahit na sila'y magsamba, alam nyo, maawit lang. Walang buhay. Sa church na ito, sa Sardis, ganun po ang nangyayari sa kanila. Yan ang nangyari sa kanila. Ganon. Kaya dapat po, sabi rito, dito po, sa 1, ganito po yan. Mababasa po natin sa unang Korinto, sa 6:9 po, ng 1 Corinthians. Dito po. O hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, be not deceived. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Sa 11, ito po ang maganda. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo,
Ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Saan tayo binanal? Sa salita ng Diyos. Sa John chapter 15 verse 3, ang sabi ng Panginoon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Malinis na po tayo sa salita na sinalita ng Panginoon. Dito, saan tayo nahugasan? Ang sinagot naman ni Tito, sulat ni Apostol Pablo kay Tito sa chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, sabi, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Amen. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. Tayo pala nahugasan tayo sa nahugasan tayo sa paghuhugas na muli sa kapanganakan. Kung tayo nahugasan na sa pamamagitan ng ating bautismo sa malinis na tubig dahil sa salita ng Diyos, yan po ang pagbabago natin sa Espiritu Santo. Tayo yung mga bagong nilalang na. At lang lahat ng mga bagay ay mga lumang bagay yan, wala na yan, nagsilipas na po. Yan po ang sinasabi rito. Kaya tuloy natin dito. Si Pedro, sabi nga ni Apostol Pedro dito, kaya alam natin, ito basahin ko pa muli sa inyo. That looked so good on the outside but was so corrupt on the inside. Alam nyo, masyado po ito nangyari sa kanila. Alam niyo itong sabing ganun, pag sinabing corrupt, guilty or dishonesty, hindi po mapagkakatiwalaan, hindi tapat. Kahit sa mga, palagay na natin, sa mga paglilingkod, sa mga treasurer, o yung mga ibang mga tagapangaral, mga teacher, minsan absent, minsan wala. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Yan po. Kaya sabing ganun, hindi sila tapat. Kaya yan po ang sinabi rito. Kaya tignan ninyo ito, basahin po natin kay Pedro. Sa ikalawang Pedro 2:15, sabi rito, na pagkaalis, sa 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaignaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Amen. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala, ito ay tumalikod sa banal na utos. Tumalikod po sila sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Tumalikod po sila dahil sila'y corrupt. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. At sila'y corrupt, hindi po sila tapat, hindi po sila mapagkakatiwalaan. Kaya sabi nga ni Apostol Pedro, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Dahil alam nyo, yun nangyari, may mabuti silang pangalan sa Sardis. Alam nyo, yung binasa ko na sa inyo, may mabuting pangalan, marangal sila, kagalang-galang, mga tanyag po sila. Pero nahulog po sila sa pagkakasala. Ito po ang sinasabi po ni John. Mababasa po natin sa 1 John, sa 2:15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Sabi ganun. For all that in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the prides of life is not of the Father's but is of the world. Yung pride natin, alisin po natin yung ego ng tao. Kahit na tayo nakapag-aral ng mataas, kailangan maging down to earth po tayo. Maging humble po tayo. Yan po ang gusto ng Panginoon. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon, siya na nga may likha ng mundo, tapos nung siya'y magkatawang tao, nagpakababa siya. Ipinakita niya ang lahat na yan para binigyan tayo ng halimbawa upang ating tularan. Yung ego natin, alisin po natin yung pride na yan.
Sabi rito sa 17, and the world passed away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Yung gumaganap po raw sa kalooban ng Panginoon ay ng kalooban ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Amen. Kaya tuloy po natin. Dito po. Tuloy natin. Sabi nga, alam nyo rito, babasahin ko po sa inyo ito, no? Ito sabi rito, kung kamtan mo man ang mundo sa kanyang yaman, maging palasyo o mansyon man ang iyong tahanan. Kung nasa iyo ang lakas at talino, hangaan ka man ng buong mundo. Kahit bata at matanda, kilala ka. Ngunit pag di mo nalaman ang buong katotohanan sa Biblia, lahat ng ito'y walang kabuluhan. Yan po ang sinabi ni Haring Solomon. Magbibigay ako sa inyo ng maiksing pahayag tungkol po kay Haring Solomon. Si Solomon po, alam nyo, may asawa po siya, 700 mga prinsesa, 300 mga babaeng asawa niya. Lahat po ay 1,000, 1,000 po yan. Ngayon, yung 1,000 na yan, lahat ng yan, may puro mga prinsesa yung 700. Ang lahat pa, yung mga pagkain niya, lahat sa kanyang pagkainan, nakakain niya ang lahat ng gusto niya. Lahat mga baka, nagpaparte, lahat, kanya lahat yan, nagpapakain siya. Ang lawak ng pinakakain niya, kung sa buong, palagay mo, nung panahon na yon sa buong Maynila, ganun kalaki, lahat ng yan, pinakakain ni Haring Solomon, 1 linggo. Kumakain po sila ng pagkain ng yan, yung pagkain na yan. At lahat, hindi lang yan, kahit nasa kanya pa yung mga pilak at ginto. At yung karunungan niya, alam nyo, mayaman na mayaman siya. At ang kanyang karunungan, alam nyo, nakakausap niya yung mga puno. Nakakausap niya yung mga isda. Lahat ng mga nasa dagat, nakakausap niya. Lahat ng uri ng mga isda sa dagat, lahat ng mga uri ng mga hayop sa ibabaw ng lupa, nakakausap niya. Biro niyo yung talinong ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung karunungan na yan. Hindi lang yan. Kung hindi lahat ng yan, yung kayamanan, lahat, pati alak, yung inumin, lahat kanya. Nakakain niya lahat, naiinom niya lahat yan. Mga class po yan. Mga special po yan ng mga wine. Alam nyo, ang sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan. Lahat ng yan walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Nung siya'y nagbalik sa Panginoon, alam nyo, nagkasala nga siya dahil sa kanyang katandaan, iniligaw siya ng kanyang mga asawa. Pero nung nagbalik loob siya sa Panginoon, ano ang sabi niya sa 12 ng Ecclesiastes 12, chapter 12, verse 13 and 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit po? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Wala pala tayong may tatago sa Panginoon dahil siya ang maghuhukom sa atin. Alam nyo, wala tayong may patatago. Kaya sabi nga rito, don't allow them to influence you to sin. Huwag tayong sa kanila. Huwag natin intulot, huwag natin itulot na tayo'y madaya, maimpluwensyahan ng kasalanan. Yan po ang pinakamahalaga po sa atin. Kaya dito, tuloy pa po natin dito ngayon sa Sardis, sa Revelation chapter 3, verse 2. Tuloy po natin. Ang sabi rito sa Revelation chapter 3 verse 2, magpuyat ka. Pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat wala akong nasumpungang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Wala palang nasumpungan. Nakita nyo na, sabi ng ating Panginoon sa Marcos 13. Basahin po natin sa Marcos 13. 35 hanggang 37. Mangagpuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga, baka kung biglang pumarito, ay kayo'y marat nang nangatutulog.
At ang sinasabi ko ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Ang Panginoon po may sabi, sinasabi niya sa lahat, maging Kristiyano ka man, hindi ka Kristiyano, lahat ng mga tao in general po ito na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magpuyat daw tayo. Sabi niya, huwag tayong nangatutulog sapagkat kung biglang pumarito, madatnan tayo nangatutulog. Wala na tayong magagawa. Anong sabi ng Panginoon? Sorry ka na lang. Wala na eh. Sorry na lang tayo. Dahil hindi tayo nagpabaya tayo sa gawain. Ayaw natin makinig. Yung mga iba, walang kinikilalang Diyos. Yung iba, 2, 3. Yung iba, 2. Yung iba, 1. Pero hindi Diyos. Si Kristo. Ito na yun. Tuloy po natin. Sa 5:14 po ng Efeso. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog. Magbangon ka nga sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Amen. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kailangan magpakapantas po tayo, magpakatalino po tayo kung tayo sa Panginoon, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, sabi ni Apostol Pablo, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano pong kalooban ng Panginoon? Eh di sumampalataya tayo sa Kanya. Yung pananampalataya natin, lagi tayong nakafocus sa ating Panginoon. Siya ang tunay nating Panginoon. Siya ang tunay nating Diyos. Siya ang tunay nating tagapagligtas. Madalas ko pong sinasabi yan dahil yan po ang katotohanan. Yan po ay totoo. Para huwag po tayong mailigaw. Kaya sabi rito, dito sa Roman, basahin ko po sa inyo sa Roma. Sa Roman 11. 13:11. Ganito po ang ating mababasa. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy panahon ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Panahon na raw tayo para magising tayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Excuse me. Thank you po. Yan, sabi niya ito. Kailangan na yan, magsisampalataya tayo. Ito na ang panahon, huwag tayong tutulog-tulog. Kailangan magising tayo. Kailangan lagi po tayong uma-attend sa church. Kung may gawain, nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Kaya sabi nga ni John sa Apocalypse din, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nangakikinig at ang bumabasa at ang tumutupad ng mga salita ng hulang ito. Sapagkat ang panahon daw po ay malapit na. Nakikita nyo na? Kailangan yung tatlo na yan. Nagbabasa ka, nakikinig ka, nakikinig ka, bumabasa at nakikinig, at tumutupad. Amen. Yan po ang pinaka-the best na dapat natin gawin. Tuloy po natin dito. Kaya sabi rito, sa Sardis. Kaya dito sa sabi nga rito ni Lucas, sumagot na naman po si Evangelist Lucas. Ang sabi ni Lucas dito po, mababasa po natin dito. Sa Lucas 21. 21:35. 36 muna tayo. Ito sa 36. Up to 37. Datapot mga puyat kayo sa bawat panahon at magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao para tayo makatayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan po ang sabi niya rito. Dito na po tayo sa chapter 3 verse 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Ito pa rin mo at magsisi ka. Kahit kung hindi ka mangagpuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Tingnan nyo na, anong sabi ng ating Panginoon dito. Basahin ko po sa inyo rito sa 16:15 ng Revelation. Si Jesus Christ po ang nagsasalita rito. Sabi niya raw po sa 16:15 ng Revelation, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit.
at baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Nakita niyo na? Nagsalita ang Panginoon. Siya po ang may sabi, magpuyat ka. Sabi niya rito, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad ang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. Ingatan po natin yung katawan natin na wag po tayong magkasala. Lalong-lalo na sa Espiritu, sapagkat ang kasalanan po sa Espiritu, hindi po pinatatawad ng Panginoon. Yung mga anghel, kung alam nyo, mga espiritu po yan, yung sila'y nagkasala, hindi po sila pinatawad. Gayon din tayo. Pag tayo nagkasala sa Espiritu Santo, hindi rin tayo patatawarin. Pero pag nagkasala tayo sa material na bagay, sa physical, may kapatawaran tayo. Nakita nyo na ang kahabagan ng Diyos. Pero pag sila'y nagkasala sa Espiritu, isang beses lang, wala na. Hindi na po sila pinatawad ng Panginoon. Tuloy natin. Sabi nga ganoon dito. Kaya dito sabi, alam nyo kung magsisi sila rito, may kapatawaran po sila. Tignan nyo, basahin ko po sa Ezra. Sa inyo, sa Ezra po. Dito sa Ezra 9:6. Alam nyo si Ezra po, bago ko banggitin to, bago ko po basahin, si Ezra parang siya isang prayer warrior. Kasi ang prayer warrior, kahit saan, halimbawa lumabas kami, nasa labas kami, pag sinabi, pag-pray nyo yung ganito, ipag-pray. Ganito si Ezra. Nagsasalita siya, nagpe-pray po siya. Ano sabi niya rito? Sa Ezra chapter 9 verse 5 and 6. Dito. At sa pag-aalay sa kinahapunan ay bumangon ako sa aking pagpapakumbaba, nahapak ang aking suot at ang aking balabal at ako'y lumuhod ng aking tuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoong kong Diyos. Iniunat niya, lumuhod po siya, tinanggal niya yung balabal niya at ang ginawa niya, lumuhod siya at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa Panginoon kong Diyos, itinaas niya. At aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula na itaas ang aking mukha sa iyo. Namumula na itaas niya ang kanyang mukha. Nahihiya siya. Alam niyo pa ang ginawa niya? Sabi niya, aking sinabi, O aking Diyos, ako'y napahiya at namula na itaas ang aking mukha sa iyo na aking Diyos. Sapagkat ang aming mga kasamaan ay nagsilala. Lumala ang kanilang kasalanan sa amin, na ang aming sala ay umabot hanggang sa langit. Kita nyo na, umabot po hanggang sa langit. Kaya tingnan, tuloy po natin sa Gis 1. Kaya sabi niya rito, habang si Ezra nga ay dumadalangin, ay nagpapahayag ng kasalanan, ay umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Diyos. Sa great congregation, nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak na mainam. Nagsisi po sila. Ganyan din tayo dapat. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Dahil nga sa nangyari po sa Israel, yung kay Nabucodonosor, alam nyo, napakabuti ang ginawa ni Ezra. Hindi siya tumalikod. Ang ginawa niya, lumuhod siya sa Panginoon. Tinanggal niya ang kanyang balabal, lumuhod siya sa Panginoon, at siya'y tinaas niya ang kanyang mga kamay, at nahihiya siyang tumingin sa langit at sa kanyang Diyos, at sinabi niya, Lord, patawarin mo ang aking bayan. Ang aking bayan ay nagkasala at ang kasalanan namin ay umabot na hanggang sa langit. Kita nyo na lahat. Tapos anong ginawa pa ni Ezra? Dumalangin siya, nagpapahayag ng kasalanan, umiiyak siya at nagpapatira pa. Sa Gis 1, nagpapatira pa po siya at sa harap ng bahay ng Diyos, at nagpipisan mula sa Israel ang mga marami po sila na napakalaking kapisanan, the great congregation, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiiyak na mainam. Lahat po nag-iiyakan, pati bata. Lahat po sila. Nakita nyo ang katapatan na Ezra, nagsisi sila. Dito mababasa natin sa Lucas ano pa yung pagsisisi na ginawa nila. Hindi ba kung mababasa ninyo sa 18, dito may dalawang lalaking magsipamanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Anong sabi itong Pariseo sa 18, Gis hanggang sa 12?
Basahin ko po sa inyo ito. Ang Pariseo ngayon nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili na pinasasalamatan kita, sabi niya rin sa kanyang sarili, gaya nito, Diyos, pinasasalamatan kita, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Kita nyo na, pinupuri niya yung sarili niya. Oh, gaya ng mga ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalo niya, at hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Sabi niya, pinasasalamatan mga taong manglulupig, sabi niya, mga liko, mga ngalo niya. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Sa 12 na po tayo sa 18:12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtan. Nagbibigay pa siya ng tithes Oh, may kabuluhan ba ito? Sabi nga nun dito, tatapot ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ang mahabag sa akin na isang makasalanan. Yung salitang yun lang nakita nyo. Sabi nga ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, manaog, umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapot ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Marami po kasing ganyang Kristiyano. Ang itinataas nila yung sarili nila. Nakita na ninyo yung nangyari kay Herodes. Oh, Diyos na nagsasalita, hindi tao. Oh, anong nangyari? Kinain siya ng uod. Dahil pinuri siya ng mga tao, itinaas niya yung sarili niya. Para siyang, dinaig niya pa ang Panginoon. Inano siya ng anghel ng Panginoon. Kaya kailangan tayo maging humble, tayo maging down to earth tayo mga Kristiyano. Kahit mula sa kataas-taasan, mula sa pastor hanggang sa kalitlitan ng mga kamanggagawa sa church, sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Kita nyo na? Sabi rito, ituloy natin. Kaya dito. Kaya sabi nga ng Panginoon, alam nyo, sabi ito ng Panginoon sa 15:2. Basahin ko po sa inyo sa 15:2 ng John. Sabi niya rito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Totoo naman Ang gagawin natin, kailangan lagi tayong umaattend sa church. Lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon at tinutupad natin at ginaganap natin. Kaya tingnan ninyo yung sabi niya rito, lalong magbunga. Kaya sabi niya rito sa 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tama yung sabi niya rito. Tama yung sabi niya rito, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi nga ng Panginoon. Sabi niya rito sa 15, ito, basahin ko po sa inyo sa English, sabi niya sa 5, sa 15:5. Dito. If a man abide not in me, he is cast forth hindi po yan. Ito po. Sabi niya, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bring forth much fruits. For without me, ye can do nothing. Wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Amen. Totoo po yan. Ngayon, nasa 3 na po tayo. Nasa Nasa kahuli-hulihan na po tayo. Kaya dito alam natin, it is important to grow in our knowledge of the Lord, to deepen our understanding through careful study. Kailangan po yan, kailangan natin. Kung tayo nag-aaral po yan, magbasa tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa 5:39 po ng John. Kaya sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kailangan pala saliksikin natin. Marami nagsasabi, napakalalim naman po ang salita ng Diyos.
Hindi kami naanuhan to. Gusto namin yung ganitong aral. Gusto namin yung ganito. Hindi po, wag po tayo mamili. Sumunod po tayo kung ano ang gusto at kalooban ng Panginoon. Yun po ang dapat masunod. Hindi tayo ang dapat masunod. Nagkakamali po yung mga iba. Marami pong nagkakamali. Ang gusto nila, sabi nila, malalim. Hindi nga tayo ganito. Mababaw, ganito. Hindi. Wala sa mababaw, wala sa malalim. Kung malalim, malalim ang salita ng Diyos, tanggapin natin. Kung mababaw, mababaw, tanggapin natin. Sapagkat yan po ang gusto ng Panginoon. Kailangan saliksikin natin. Careful study po tayo. Maging maingat tayo dahil sino ang kinatataguan ng karunungan. Dito ang nagbibigay sa atin ng karunungan kung sasaliksikin natin. Dito, basahin ko po sa inyo. Malapit na po tayo dito sa Colosas. Basahin ko po sa inyo rito para hindi po tayo maligaw. Sa Colosas chapter 2 verse 3. Dito. Ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Sa 3 and 4 ng Colosas po. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Si Kristo pala, kay Kristo pala lahat ang yung karunungan, yung kayamanan, yung karangalan, kapangyarihan nasa Kanya. Yan po ang sinasabi rito. Lahat nasa Kanya yung karunungan at kapangyarihan. Kaya alam natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi nga sa 12:2 ng Hebreo, siya po ang author ng natin. Looking unto Jesus, the author ng faith natin. Lahat po. Nasa Kanya lahat ang katangian na yan. At ituloy po natin dito. Dito na po tayo sa sa 3:5 ng Revelation. 3:5-6. Dito po. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit. Hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Dito po. Alam natin dito, sa totoo po ito. Dito. Sa 17, dito po mababasa po natin sa 17:8. Alam nyo, ito po yung sinasabi ng sa atin sa 17:8 po ng Revelation din po. Sabi rito. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas at ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya ay wala na at darating. Wala na. Yun po. At ang kanilang mga pangalan dito po sa 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ito po yung mga nakasulat, sabi nga rito. Ito po, nakasulat dito. Ito po, huli ko nang babasahin to sa inyo, Ito. To be clothed white means to be set apart for good and made pure. Sabi rito, Christ promises future honor and eternal life to those stand firm in their faith. The names of all believers are registered in the book of life. All such people are guaranteed enlisting in the book of life and are introduced to the host of heaven as belong to Christ. Amen. Maraming salamat po. Kaya sabi nga, ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa ating lahat. Tayong mga nakasulat sa aklat ng buhay, ang ating mga pangalan sa langit. Maraming salamat po. Sa pagtatapos po, ako po ay mananalangin.
O Lord God in heaven, maraming salamat po, Panginoon, na ikaw po ang gumabay, ikaw po, Panginoon, ang nagtuturo sa amin, sapagkat ikaw po ang tunay naming mabuting pastor at obispo ng aming mga kaluluwa na nagtuturo po ng buong katotohanan. Maraming salamat po. O Diyos na buhay, iyon nawang basbasan at pagpalain mo na may kalakip na bendisyon na mula po sa iyong banal mong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Thank you.